Oo nga, no? Tatlo yung lane. So dito lang tayo. Hindi, 1,000 lang dapat. Sabi mo. Oh, tama na. Tayo 300 lang naman yung sa butang. Bago tayo lumabas, malay mo.
Hold natin yung na-adjust. Para mo pwede natin ibaba. Pwede naman ito. Grabe na yung ulan, guys. Yung babae na kasama. Kaya. Dito naman din. Kaya. Oo, dito. Bossing, anong ginagawa mo, bossing? Ano mo na lang, Kaya na. Diyan ko siya ibabagsak. Huwag dyan, wala naman masyado dyan eh. Ayun, ang kapal ng putik. Ito. Ba't nga ito? Yes. I know, but Bobby shouldn't be beating on Sheldon like that. It's not okay. What's not okay is Sheldon getting beat up by a little girl. Well, Sige na kayo. mates, sure. What do you want? And I need you to sign mine too. Oh, it's interesting. Gray, ayun.
ba ginagawa ni Tito? Aba, nagpa-purr pa. Nagpa-purr pa talaga. Aba. Accessibility sa mga sasakyan. Okay yung mga daanan niya, mga patag lang. Tapos kapag dating mo doon, parang mayroon lang siyang medyo putik sa bungat lang. Pero may mga graba naman siya. So yun lang, okay na. Wala naman ano. Maganda nga doon kasi parang sa labas kasi parang wala kang makikitang campsite. Ang daming tao talaga. Hindi na siya yung parang liblib lang. Pero pag pumasok ka doon sa may loob ng campsite nila, ayun, okay na. Kaya yung mga daanan talaga, magaganda na din. Mga patag na. Parang along the way lang talaga siya. Wala ka nang papasukan na kung saan-saan pa. Like, liliko ka na lang dun sa mismong main Pag road. nandun ka na, ayun. So, accessible siya kahit sa sedan, sa motor, sa van, kahit ano pang sasakyan nyo. Yes. I think kaya rin, mas madali din mag-commute kasi nga along the way lang din siya. Hindi ko lang alam kung paano mag-commute papunta dito, pero for sure, madali lang yung magiging mabilis na commute. siya makikita. Camping rates niya, as of today, ang day tour nila is 8 a.m. to 5 p.m. yan. And that's 250 pesos per pax for day trip. Tapos, 100 pesos for car parking and then motorcycle. So, hiwala yung car parking and then yung mismong entrance. Sa overnight naman, 2 p.m. ang check-in. Ang check-out ay 12 noon the next day. 500 per pax. So, yun yung overnight entrance fee. Tapos, 200 pesos for car parking and then 150 for motorcycle parking. 500 pesos siya for tent rental. Good for two na kung gusto niyo, kung wala kayong camping gears, pwede dito. 500 din for canopy, 50 for blanket, and then another 50 for pillows. Meron lang silang pet fee. So, 250 per pet for day tour and overnight camping. Ayan. For me, medyo mahal yun. Oo, kasi yung iba, libre naman yung ano. Oo, yung iba, libre naman talaga. Pero, well, prices na nila yan. So, beware na lang kung gusto nyo magdala ng pets. Sa amenities naman, maganda yung ano nila, yung pwesto talaga nila. Lalo na yung mga CR kasi hindi siya yung parang mag-iintayan kayo kapag maraming guests, ganun. Iba yung CR talaga ng lalaki tsaka ng babae, tapos iba yung shower room sa ano lang talaga. Urinal, iba sa toilet. Meron ding madami ding area for sink, ganyan. Madami din. At hiwalay din yung mismong CR na yun sa dishwashing area. So talagang ma-maximize nyo yung space. Ang pinaka hindi lang namin nagustuhan doon is ang layo niya sa camping site. So kung gabi na or like nagiinom kayo or like madalas kayong maihi, ganyan. Talagang sasadyain mo siya na puntahan malayo talaga, lalakad ka talaga. Sa camp lots, pero dun sa mga tiny house tsaka sa mga bunk house, okay naman medyo siya. malapit. Medyo malapit naman siya dun. Or tingin ko may mga CR ngayon yung mga bunk house. Hindi ko lang sure kung meron sila sa loob. Pero tingin ko meron. Pero yun lang yung medyo hindi namin nagustuhan sa mga CR. Malinis naman siya. Mini-maintain talaga siya. And then... Tsaka malalakas yung tubig. Oo, malakas yung water pressure. Never siyang humina. Kasi parang may ano sila yung pump. Parang may pump sila. Meron ding separate area for foot washing area. Ganyan. Kasi medyo... Oo, medyo maputik kasi doon lalo na pag maulan. So, bago ka pumasok dun sa mga area ng CR, ganyan, pwede ka na magugas ng paa. Ayun. Malinis siya. Meron din silang bidet and may exhaust fan din. So, kung medyo may matatagal ka doon. Maganda kasi doon, may signal. Kaya pag nag-CR ka, mapapatagal ka talaga doon sa CR. Okay yung may exhaust kasi sila sa CR. Tamang chill ka. Talagang lahat naman kasi ng campsite na napupuntahan namin, nabibinyagan niya. So, talaga, kung review lang naman ng mga CR, talagang
sidecar lang malakas. Wala silang tindahan sa loob. Meron pala pero very limited Sobrang konti lang. Oo. Para mga soft drinks lang ata. Tapos meron pala silang doon, parang lobby kapag pwede kang tumambay doon. Tapos ang daming board games. Board games. Tapos may mga books kapag gusto mong magbasa. Oo. Ayun yung nila. Tsaka parang, rin, presko rin doon kasi nga, open yung nila. Hindi ka parang papasok sa loob ng bahay. Although, hindi nga lang pwedeng hiramin talaga yung mga board games. Doon lang siya talaga sa area na yun. Pero, the good thing about that, konting lakad lang or mismong labas lang talaga ng Kaliraya campsite. EcoSurf pala. Is doon na yung mismong tindahan. And sobrang kompleto ng tindahan na yun. Kudos. Bungad lang. Oo, bungad lang. At kompleto talaga yung tinitinda nila. Meron silang gulay. Nakabili pa kami ng shrimp. Ang lalaki ng shrimp na nabili namin. Meron silang tissue, tubig, yelo, kompleto. Meron din silang lotion kasi mahilig ako mag-lotion. So, may lotion sila doon. Naiwan ko kasi sa bahay. Sa activities, ang daming pwedeng gawin doon. Pwede kang mag-jet ski, ano ba tawag doon? Yung boat na aarkilahin mo. Tapos meron kayak. yung kayak. Tapos meron din doon na boat na sasakay ka, tapos ililibot kayo doon sa buong campsite na yun, sa buong lake. Iikot kayo doon. Tapos may mga bike, may ATV, madami siyang pwedeng gawin. Kaso yung mga prices, medyo mabigat. Mabigat din talaga. Oo. Sa jet ski, parang ang pagkakaalam ko 6,000 per hour. 6,000 per hour. Tapos, yung, ang tawag dito? Ang price niya per hour lahat, no? Sa bike, ATV, gano'n. Yung bike, 100 per hour. Ambience. So, sa ambience niya, pag punta mo doon or sa mismong labas, hindi siya mukhang campsite, pero pag nandun ka na, serene naman yung, very peaceful naman. Ang hindi ko lang nagustuhan doon sa ambience niya, siguro may mga paisa-isang mga, or mayat maya actually, na mga demakin ng boat na doon galing. Katabi kasi nung camp lot na parkan namin. Katabi niya is parang daungan ng mga maliliit na bangka. So, yung mga ibang pupunta sa mga ibang campsite, doon talaga sila sumasakay. And minsan, gabi na, meron pa. Rinig mo yung parang mga sigawan nila. Oo, rinig mo yung sigawan sa kabilang area. Kasi parang residential lot yung tapat eh. So, yun lang. Pero kung doon kayo sa may bandang Camp Lot 1 yata yun. Parang left and right kasi siya, di ba? Pagpasok. Mas okay yung vibe doon. Although yung view, kung para lang naman sa akin, mas okay sa Camp Lot 2. Baby.